Ako si Barry Antonio mula sa Kisaw, Pililla, Rizal. Working for WESO, the biggest employer here in Laos. 2005, we started the first dam in Laos, the Nangum 2. Pinakamalaking Pilipinos namin nadala dito is 800 from our previous project in Sayaburi. And our current one is in Luang Prabang, na ang target namin is 600 Filipinos. So far, 300 pa lang kami. Siyempre, Pinoy eh. Kilala mo naman ang Pinoy, di ba? Masipag, matyaga, tsaka madaling makasalamuha sa ibang lahi. Mapagkakatiwalaan ng Pinoy. Ako po si Hamen Rodero. Tubo po akong Negros. Tatrabaho po ako dito sa Laos since 2008 for 16 years already or more. At saka gumawa po kami dito ng homeschool, pinagsimulan. Yung purpose lang po na para makater una yung mga anak namin. And kalaunan, maraming mga Pilipino. We have 22 students. More than half of that is Filipino. Hello, ako pala si Angeline Socorro Rodriguez Ponce. Ako ay pinanganak sa Alaminos, Pangasinan. Sa Pilipinas, ako po ay actually a professional nurse. So licensed nurse po ako. Pagkapunta ko dito sa Laos together with my husband, I work here as a teacher. And at the same time, sa school na pinag-workan ko dito, nurse din po ako. Doon sa mga skilled workers, compare sa mga sahod natin sa Pilipinas, siguro yung kanilang compensation is maybe around 300% if you work in Laos. Yung mga Pilipino dito, mga nako-contribute nila sa community is yung mga locals is natuturuan nila ng mga skilled. Kasi yung locals dito, mga pang-ano lang yung sa farmer eh. So, nag-hire kami ng mga locals, tinetrain namin maging isang fabricator, certified welders, certified scaffolders, electricians. 30% lang yung Pilipino dito and 70% locals. Most of the locals were trained already by us, by the Filipino. Kasi yung trabaho namin dito is yung sa dam, hydroelectric power. Para mag-produce ng electric para sa ibang bansa, Thailand, Vietnam. Laos is the battery of Asia. Way back 1999, naka-join po ako ng conference and then kita ko po doon yung buhay ng mga tao dito, how they live, estilo ng pamumuhay. And that time, I got the burden na pumunta dito. And then November 2005, pumunta po ako dito to confirm my calling. Kasi marami dito mga tao na less fortunate sila na makapag-aral and we go in that area. The people are very nice. Especially this tribe, dinala ko ng asawa ko. They are very sweet. They are very peaceful people. They are very friendly. They are very happy people. Nung nakita ko na the women especially, they're actually not yet women, parang mga bata pa sila. And dapat mga age na ganito, you're still enjoying. In a very young age, you need to enjoy pa. Ako naman as a nurse and also as a teacher, sabi ko, I can share. I can be able to educate them. I was really crying kasi talagang sabi ko, wait, bakit ganito yung nararamdaman ko dito? So, hindi ako umiyak dahil malungkot ako, umiyak ako dahil I want to help. I fell in love with them. Nung dumating ako sa Laos, it's like a fortress, like a Philippines. Walang changes, walang kakaiba sa Pilipinas. Siguro yung language lang, food-wise, kaya naman kainin, not much adjustment required. Mababait ang Laotians, same as Filipino. Laotians respect the Filipino. Vice versa, we respect them as well. So maganda ang pakikitungo ng bawat isa. Madali ang trabaho sa Laos, sa WESO. Ang kailangan lang is yung buong loob na mahiwalay sa pamilya sa Pilipinas. That's the most requirements ito kasi mahirap mahiwalay sa pamilya sa Pilipinas. Yun din yun pinagkataka ko rin na bakit Laos? As you know, Laos is a communist country.
it's the burden to help the people. Yun ang una sa lahat. And then since then until now, we connect with people in the terms of education. When it comes sa challenges naman marami. Una sa lahat yung communication. Hanggang ngayon natututo pa rin. Yung communication wise na kinakailangan na you need to repeat the instructions, you need to ask certain questions para ma-pick up mo talaga kung ano yung gusto mong outcome at gusto nilang malaman din. Dito sa Laos kasi ang mga tao dito parang ang taas ng tingin nila sa mga Pilipino. Kasi talagang flexible tayo very creative tayo mga Pilipino. So nakakatuwang marinig at maranasan mo na first time ko kasing OFW. So wow, iba pala yung tingin nila sa amin dito sa Laos. So I am really happy, I'm really blessed. Sobrang nakakatuwa na nag-share ako ng talent ng isang Pinoy na yung Pinoy lang talaga makakagawa sa ibang bansa. Dito sa Laos, it's very good as long that they can trust you. Kasi dito, it takes relationship. Yung relationship na i-build mo sa tao, hindi mo yun makukuha for a week or for a month. It takes years and years. But if they can trust you, talagang they will open everything to you. We are fortunate na nandito tayo. Pagpatuloy natin ang ating magandang gawain at maging halimbawa tayo ng mabuting gawain sa ating kapwa at sa ibang lahi. Para po sa amin at sa akin, yung bagong Pilipinas, di ba? It's a new era to discover the new Filipinos, not just only in the Philippines, but also the skills of the Filipino outside the country. And then in such a way that what we can contribute to our motherland sa mahal nating Pilipinas. At saka sa mga tao, not just there in the Philippines, but also sa mga Filipino outside the country. Masarap sa pakiramdam, masarap sa puso, masaya. Masaya kami na mga Pilipino na dadalo ang aming ama sa ating bansang Pilipinas, ang ating Presidente Bongbong Marcos.